So ayan, isa sa mga problema ng mga electric water heater kettle natin dyan. So ito, kagaya nitong isa na to na hindi siya na i-off o hindi na mamatay kahit na i-off na natin dito sa switch nya. So kahit anong gawin natin, hindi siya namamatay at di na rin siya nag-automatic. So ayan, pag nilagay natin, diretso na siya, direct na agad na naka ilaw yung kanyang indicator. So ang mahirap pa nito, kagaya nito, so ayan, pag sumobra na kumulo siya, so delikado, baka po pwede tayong masunog pag mga ganyang klase ng mga problema ng electric kettle natin. So ayan, kita nyo kulong-kulo na yan, dapat yan naka-automatic na yan, kaso hindi pa rin siya namamatay. So ang ginagawa na lang dito is hinihila na lang yung kanyang saksakan para mamatay. Ang delikado dito is yung maiwanan mo siya na akala mo nag-automatic siya. And so yun, kung bago pa lang again pala dito sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So umpisa na natin siya. So unang gagawin natin, tatanggalin lang natin dito yung kanyang screw. Bali, ang aayusin natin to is yung kanyang switch. Nandirito lang yan, ang sakit yan. So may tatlong screw yan dito at dalawang nandito sa taas, isa yung nasa baba. So ayan, para matanggal natin yan, so ang kailangan natin tanggalin yung kanyang takip. Yung takip niya madali lang yan tanggalin, nakaipit lang naman yan siya, yun, hilain nyo lang ng ganun. So ayan, matatanggal nyo na yung screw dito sa ibabaw. So dalawa lang naman yan. So pag natanggal nyo yan, makikita nyo na yung pinaka switch nito. So ituturo ko sa inyo step by step kung paano ba to talaga aayusin. So yung isang ano niya pala wala na, nagkaroon na ng loose connection. So ito yung pinaka switch niya. Ayan. So ito naka-insert lang naman ito. So pwede natin yan tanggalin para makita natin yung contact doon sa pinaka-ilalim. So masisilip niyan dito sa ilalim pag natanggal nyo yung pinaka nagsiswitch doon sa heater na ito. So ayan, dito napapansin ko siya hindi siya gumagalaw. So ibig sabihin para siyang nakadikit na lang lagi. So titingnan natin kung ano ba yung nangyari sa kanya at bakit ganun yung nangyari. So may screw yan dito isa. So ito yung naghahawak dyan sa switch na yan. So ayan, tatanggalin nyo lang yan. So ayan, tapos yung wire, pwede yung bunutin yung wire dyan. Kahit naman magkabalitan yan, walang problema. So switch lang naman din yung nag-ano dyan, pagdikit dyan. So ito na yung pinaka switch. So itong bagay na to yung nagpapa-automatic sa kanya. So yan. So ituturo ko sa inyo kung paano nyo ba to mabubuksan. Yung simpleng diskarte para to buksan and paano ito ikabit. Kasi pag hindi mo alam to, mahirap ito ikabit. So ayan, napapansin nyo yung contact ng switch natin yun. So hindi siya naghihiwalay. So yun yung aayusin natin. Titingnan natin kung anong nangyari sa kanya, bakit nakadikit na lang siya lagi. So kung pwede rin na kung meron kayo, so pwede nyo rin niyang bilihan. So to titesterin ko talaga para sigurado tayo na ito ba talaga yung problema niya. So pakinggan nyo na lang dyan sa boses ng sa sounds ng ano natin, tester natin. So yan yung contact niya. So titesterin natin yan, ibabaliktad natin kung baliktaran kung ano ba matay ba siya. So yun, naka-zero siya, ibig sabihin nakadikit talaga yung contact nito. So sa kabila naman, baliktarin ulit natin, tingnan natin kung tutunog. So yun pa rin. So talagang kahit nakapatay o buhay siya, nakadikit pa rin talaga yung contact ng switch. So ngayon ang gagawin natin dyan, ito ituturo ko sa inyo kung paano nyo to tatanggalin at na hindi siya masisira. So pwede nyo rin siyang ibalik. So simple lang yan. Pero ito nga, kung meron kayong mabibilihan, pwede nyo namang palitan. So kung ito naman yung video natin is kung wala ka lang talaga mga idea, o pwede mo tong gawin. So simple lang naman diskarte kung paano mo to tatanggalin. So panoorin nyo lang dyan ng mabuti kung paano natin to tatanggalin. So unang una, sikotin nyo lang ito pataas.
Ayan, wag yung malakas masyado. So parang ano lang, tatanggalin lang natin yung spring. Ito lang naman yung nag-lock sa kanya dyan, yung spring na yan. So ayan na siya ngayon sa ilalim. So ito yung napansin natin na may problema ngayon. So bali parang nakapantay na lang siya. Dapat kasi ito mas mataas para pag nag-switch siya, itutulak niya yung contact na yun. So yan yung napansin natin. So mukhang napudpud na siya, naubos na. So ayan o, ito itutulak niya ito. Yan, para maghiwalay sila. O yun o. So kung nangyayari, kahit na mag-automatic yan, hindi rin talaga gagana kasi hindi niya naaabot yung tinutulak niya na to. So yan, dapat nakaangat yan ng ganun. So simple lang gagawin natin dyan. Pag may mga ganyan, pwede nyo yung gamitan ng mga soldering iron o ano kayo ng mga plastic na pag ganito rin. So ididikit lang natin yan dyan. Pwede yun kasi ito naluluto naman siya. Tingnan nyo itong nagawa ko na siya. So yan, kita nyo pantay na yan siya. So ang gagawin ko dyan, hinangan ko lang yan ng plastic ulit para mabalik natin yung taas niya. So kasi nagpantay na siya ko. Ito na siya ngayon. So nilagyan ko lang yan ng plastic dyan para nakaangat siya ng konti. Kasi kanina medyo pantay na siya. So yun, inangat lang natin siya ng konti para maitulak niya yung contact ng switch na ito. Yan. Para pa nagdiin siya. So ito ang pinakasimple nito. Kasi una tayo mahirapan kayo dito ikabit. So lalagay nyo sa gitna. So ituturo ko sa inyo yung diskarte niyan. Yan, naka-sentro yan sa gitna. Yan. Yan, talagang dapat nakatayo lang siya, hindi nakahiga. Itong dulo nito, sa kadulo nito, ipagtapat nyo lang. Ipagtapat nyo yan. So pagkabit nyo pa ganyan. So igaganyan nyo. So ipagtapat nyo lang yung dulo, tas idiin nyo ng pababa. So yun, okay na siya. Ganun lang siya kabilis ibalik. Pero pag nahirapan kayo, so pwede nyo naman ulit-ulitin. So masasanay din kayo nyo pag natanggal nyo na siya. So madali lang yan siyang ibalik. Kasi pag pinersa mo yan, pwede yan siyang mabali. So makapakanipis lang kasi ng kanyang mga plastic. So ngayon titesterin natin. Papakita ko sa inyo yung ginawa natin. So ayan na siya. So kanina, so yan naka dikit ng ganun. So ngayon wala na. So i-switch natin siya pa pakabila para malaman natin. So yan, naka-switch na siya. So yun, nakadikit na ulit. So pag inangat naman natin, so naka-off siya. Hindi natin dito. So yun, naka-on na naman siya. So yan, ganun lang siya. So nakita na natin isang simpleng problema. Sana pag may mga ganito kayong issue, so yun, ganun lang siya kadali ayusin. So yun nga, pero sabi ko nga, kung nahirapan kayo, pwede nyo naman yung palitan. Marami naman nabibili niyan sa online. So yun, ngayon kakabit na natin para masubukan natin na mag-automatic ba talaga itong heater natin. So babalik ko lang lahat ng mga takip na natanggal natin. So ayun, ngayon pwede na natin itong testingan. So ipa-final ko na to. So yan. So pwede tayong maglagay ng isang baso lang muna para mabilis siyang kumulo. So yan. So ito, inintay natin to hanggang sa mag-automatic talaga siya. So hindi natin to siya ikakat o ano. Talagang tuloy-tuloy natin tong i-video hanggang sa mag-automatic siya para makita nyo talaga na yun lang yung naging problema niyan. So ganun lang yung gagawin nyo once na meron kayong ganung klase ng issue sa mga water heater kettle nyo dyan. So at wag, ang importante dun, dapat lagi nyo ma-check na nag-automatic siya. Kasi pag ganyan po pwede yung mag-cause ng sunog. So yun ang mahirap dyan. Kaya lagi nyo do-double check. So pero ganun nga, kita nyo na kung paano natin siya inayos. So simple lang yung ginawa natin. So nagdagdag lang tayo dun sa PDAC switch niya. So ito, nag-umpisa na siyang uminit. So may mga bubbles na siya sa gilid. So hintayin natin yan hanggang sa mag-automatic siya.
para masubukan natin talaga kung gumana yung kanyang automatic. So doon sa iba na mayroong mga ibang namang issue nito, pwede naman kayo mag-comment dyan para kung mas maintindihan nyo kung paano ba mai-repair yung mga ganitong klase. So marami naman akong mga video katulad din ng paggawa nito. So pwede nyo tingnan doon, nilalagay ko na lang sa description yung mga link nung video na yun para mapanood nyo rin. So unti-unti na lumalakas yung kulo ng ano natin, tubig natin. So maya maya ugo-auto to. So yun, nakita nyo naman naka-auto na siya. So yan, so nagbaba na yung sa switch nya, namatay yung indicator. So yun yung sinasabi natin na dapat nag-automatic talaga siya. So yun, makikita nyo naman, napakadali lang na problema yung ginawa natin. So pwede muna tayong magkape. So sayang naman tong ininit natin. So yan, kung may mga katanungan kayo, pwede naman kayo mag-comment dyan. So sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. So hanggang dito na lang muna. Kung bago pa lang pala again dito sa channel natin, sana wag na wag yung kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So stay safe and goodbye.